Awoosh, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko! At meron tayong panonooring video ngayon. Siyempre, ito ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. Syempre, bago ang lahat, magbigay muna tayo ng shoutout dito sa mga katunay natin na nanonood at syempre nakikinig sa ating reaksyon. Di ba? Ayan. Shoutout to Juan de la Cruz Cosinerong. Tama ba? Tama. Kasi parang may L siya. Tama ba? Juan de la Cruz Cosinerong. Wala na karugtong. Sorry. Basta yun ha. Shout out sa iyo, Juan de la Cruz. Cosinerong yun. Ayan. Watching from Japan. Yan. Shout out sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Japan. Ayan ha. Ako gusto ko dyan magpunta rin ng Japan. Kasi alam nyo mga katunay. Sino yung mga katunay natin dito na nasa Japan? Comment lang po sa comment box. Kasi maganda pa talaga yung rebulto ni Hachiko dyan. Diba? Kasi nga, diba? Napanood ko yung pelikula ni Hachiko. Diba? Na talagang nakakaiyak siya yung aso na talagang nagmahal sa kanyang amo. Yung talagang dinibdib niya yung pagkawala ng amo niya hanggang sa namayapa siya. Tapos ginawan siya ng rebulto dyan. Diba? Sa Japan. Ang lugar nga ba yun? Diba sa may train station? Kasi doon siya laging nag-aabang. Ayun mga katunay ha. Siyempre mga katunay natin na nasa Japan. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Alam mo marami na nakapag-reaksyon ito. Papasukin pa rin natin. Siyempre, pakinggan nyo naman ang aking opinion dito. Pasok! Yung lahat, magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kay Malyari Mascareñas, Eda Robin, Manuel Ponce, Lydia Manuel at Dexter Beltran. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. So eto na, asimulan na po natin ang balitaan. Ito na nating pag-usapan ng tungkol sa naging sagot po nitong si Atasha Mulak nang tanungin siya kahapon kung ano daw ang pakiramdam daw nitong si Atasha nang maging muse ito ng PBA. At ang sagot po ni Atasha ay sobrang excited daw siya at grateful dahil kahapon October 5 birthday daw niya at naging parte ang PBA ng celebration niya ng birthday, no? So October 5 po talaga yung birthday ni Atasha. Ginanap lang ito ng advance dyan sa iiti nung Sabado. Pero November 5 talaga yon. Kaya kung inyong mapapansin, maraming mga page ang patuloy na bumabati dito kay Atasha. Ayun na, belated happy so, birthday, nakakatuwa Atasha. lang po na yung birthday nitong si Atasha kahapon ay nangyari dyan sa PBA. So, kahit birthday niya po, nagtatrabaho ang isang Atasha Mulak, kumakayod siya, no? So, isang karangalan at napakaraking karangalan po para kay Atasha na siya po ang piliin at mapabilang po siya dito sa Season 48 ng PBA. So, bago pa lang si Atasha pero sunod-sunod na po yung blessings, yung offer na dumarating sa kanya. So, ganyan. Ayan, syempre, work naman ni Atasha lahat ng mga nangyayari sa kanya. Sunod-sunod ang naging blessing niya. No, simula nang napunta siya dyan sa E80. No, hindi dahil sa anak siya ni Aga Mulak, hindi dahil sa anak siya ni Charlene Gonzalez, kundi dahil siya si Atasha. Ipinakita niya kung anong meron siya, kung anong kakayahan meron siya. Kasi kahit sabihin mo na sikat ang mga magulang mo,
kilala. Kung wala ka naman talagang ibubuga, wala talaga. Di ba may mga ganyan na anak ng magagaling na artista, pero ang mga dating is walang dating. Pero si Atasha is anak siya ng dalawang kilalang sa showbiz. Dalawang kilala sa showbiz, kilalang sa showbiz. Ayun, pero si Atasha, di ba, umangat sa sarili niya. Pero dahil sa tulong din ng TBJ, pero talagang napaangat niya yung sarili niya na hindi siya ini-endorso nila agad, di ba? Mayroong mga magulang diyan na mga artista, yung anak nila ini-endorso pa nila, pinapakita. Pero si Atasha hindi. Kasi nga ipinakita ni Atasha kung anong merong kakayahan, meron siya. Di ba? May ibubuga. Siyempre magandang bata, di ba? Nandiyan dyan, kahit maganda ka pero wala ka namang dating, walang wala pa rin. Pero sa kanya is nandiyan eh. Siyempre tatay mo si Aga Mulak. Siyempre Charlene Gonzalez. Siyempre mo yung mamamana mo eh. Pero si Atasha maano talaga, kumbaga masayahin yung dating niya eh. Na sinasabi ng iba, kulang pa yan si Atasha. Kaya nga sinasabi natin, pag tumagal yan, doon nyo sukatin. Diba? Pero ngayon, ang daming nangyayaring magagandang dumarating sa kanya. Sunod-sunod. At sana, dumami pa ng dumami. At magandang birthday din ni Atasha yan. Yan po talaga pag legit Dabber Cats at nakilala sa TBJ na poder. Talagang dadagsa po yung mga offer kasi sa legit siya nakilala. Wag lang sa generic. Talagang masisira ang karera po ng sasampa dyan na artista. Diba? Kaya naman hindi nagkamali si Atasha, maging si Zombie, kasi alam nyo naman, kitang-kita nyo naman po ang nangyayari sa karir nila. Talagang nagbo-boom at dinadagsa po sila ng mga offer. So bukas-bukas, mayroon na yung commercial si Atasha and itong si Zombie. So ipag-pray lang natin kasi napakaganda naman po talaga ng performance ng mga laking legit Dabber Cats at nakilala po si yan sa EAT. Samantalang diba, isa pa to si Zombie. Kabago-bagong pasok lang pero ang daming mga break na dumarating sa kanya. Iba talaga Iba talaga humandle ang TBJ. Kapag galing ka sa TBJ, kahit nung dati sa Itbulaga pa lang ang TBJ, yung mga baguhan na pumapasok at inaalagaan ng TBJ ay nagkakaroon ng direksyon. Hindi katulad ng ibang show, di ba? Yung mga noontime show na iba. Kita mo naman, yung mga bago nilang host, ako nga hindi ko kilala. Hindi nila mapashine. Pero dito sa TBJ, kita nyo naman, sa EAT, dalawang bagong host ang napashine nila at nagkasunod-sunod ang mga break. Ibang TBJ Diba, kilala natin sila, marami silang na-endorso na mga artista ngayon na kilala. Tingin ko hindi katulad ng iba. Hindi pa rin kilala yung mga host nilang mga bago. Parents naman ni Atasha na si Aga Mulak ay super proud sa kanyang unika iha, Kahapon kasi nagbahagi po si Aga Mulak sa kanyang Instagram ng video ni Atasha, kuha po dyan sa PBA, habang rumarampa po itong si Atasha para i-representa po ang token text, na siyang i-represent nitong si Atasha. So yung video na binahagi po itong si Aga Mulak sa kanyang Instagram, may caption na sipag happy birthday, come home na daw. Pinapauwi niya na po si Atasha sa bahay po nila, Kasi birthday nga naman ni Atasha pero nagtatrabaho siya. And then, may isa pa po siyang shinare. Ito naman ata ay picture. Tapos meron pong naka-cheers na baso doon and then may pumapalakpak. So meaning, super proud itong si Aga Mulak sa kanyang Atasha. Malay mo, swerte ng token text mag-champion. Kasi kahit birthday niya, lumalagari, kumakayot. Pero ako, hinebra ako Pero sa totoo lang, dati nanonood ako ng PBA lagi pag may laban ng Hinebra. Pero nung bago na, medyo hindi na ako nanonood. Hindi ko nakakilala yung mga bago. Kilala ko lang talaga yung mga panahon nila, Rudy Distrito, di ba? Añejo, mga gaya, Añejo, Hinebra, Gordon's Gin, di ba? Sila Val David, Marlo Aquino, EJ Pyle, di ba? Mga gano'n. Talagang napaka-wise nitong si Atasha.
kahit bago pa lang siya, hindi siya kakikitaan na tinatamad siya. Di ba talagang porsigido po siya na Dapat pasukin lang, itong dapat. mundo ng showbiz. Huwag niya sayangin diba? ang pagkakataon. Tapos siya pa po ang may pinakamataas na nakuhang reaction over sa mga kasama niyang Muse kahapon sa PBA. So 13K yung nakuhang reactor ni Atasha kahapon at nang i-check ko ulit ngayon ay nasa 15K na po agad. Ang tindi ng kamantag ng isang Atasha, Wow, no? ha? Kahit bago pa lang sa showbiz, marami na agad sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Ito ay dahil sa suporta po ninyo na binibigay mga legit Dabber Cats. At itong nangyari sa mga legit Dabber Cats kahapon, malaki po ang tsansang maulit dahil super effective at aliw na mga naging pakulo nila sa PBA kahapon. Samantalang ibabahagi ko naman po sa inyo itong pinasa po ng isang legit Dabber Cats natin mula po sa FB page natin na Durs TV o sa mga hindi pa po pala nakapollow sa page natin na Durs TV, pakipollow nyo na po yan, okay? So, ang goal natin ay maging 5K followers. Ito, kasi 2.9K followers pa lang. So, ayun nga po sa informante nating legit Dabber Cats sa budget natin, marami na umano ang mga nag-pull out sa generic na sponsors. Kabilang dito ang mga sumusunod. So, babasahin ko po sa inyo. Andyan ang Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala, Ethel Alcohol Casino, Sunrock Sulfur. Yan po daw yung mga nag-pull out, no? Sabi po ng informante natin. At dagdag pa po niya, sabi niya po, isang karumal-dumal na sampal para sa Tape It Bulaga dahil sa ginawang pag-abandona sa kanila ng mga sponsors. Ang Palawan Express ay sponsors para sa QR segment. Nag-pull out ang Palawan Express sa Tape It Bulaga dahil nalaman ng Palawan Express ang nangyaring insidente ng scan at pandaraya sa QR segment noong nakaraang September. Ang Dr. Wong at Casino Alcohol ay parehong sponsors ng Ikaw ang Pinaka-segment at ang Sunrocks naman ay sponsors ng G Sagedi segment. Yan ang mga nabanggit na mga sponsors na yan ay parehong nag-pull out at inabandona ang Tape Bulaga. Pati ang mga peking segment ng Tape Bulaga inabandona na rin at nilayasan ng mga sponsors. Malaking sampal ito para sa Tape It Bulaga dahil sa ginawa ng mga sponsors na nag-pull out, sila ay inabandona. So yan po yung... yan naman sinasabi ko. Dapat kasi ginagawa nyo, alam nyo kung ano, mag-insenso na kayo. Para matanggal ang masasamang espiritu na umiikot sa inyo. Diba? Grabe na yung nangyayari talaga. Ano ba naman yan? Kasi kayo ayaw niyong gumawa ng mga sarili, ganto, ganyan, di ba? Kaya nasisilipan kayo ng butas At saka yung 4 na advertiser na yan, napaka-importante din yan. Diba? Dagdag, rin yan, sakita rin yan. Malaki din ang maiaambag sakita niyan. Para kumita yung isang show, diba? Siyempre, dun kumukuha ng mga ipapasweldo ng mga tao. Diba? Parang ang bigat-bigat ng nangyayari sa inyo. Diba? Yung parang yung pangalan talaga Yan, hindi lucky charm sa inyo ang Itbulaga. Sana nararamdaman nyo na yan, hindi siya lucky charm. Yung pangalan na yan. Kaya paulit-ulit, please, maawa na naman kayo. Palitan nyo na. Diba? Ako na nagbibigay ng tip, ang bait-bait ko pa. Palitan nyo na. Diba? Malay nyo, swertihin kayo sa panibagong pangalan na ipapangalan nyo. Diba? 2023 ngayon. Malay nyo, 2024, magpalit na kayo. Oh, makaswertihin na kayo. Kasi wala, ang bigat-bigat Ika nga kapag may mala sa bahay, tanggalin mo. Diba? Bisa sinasabi diyan pag nagpapungsoy ka, diba, sasabihin, ay, tanggalin niyo yan, malas yan, ganito. Diba? Ibig sabihin yan, ano pa ba yung pinagmumula ng kamalasan diyan? Diba? Hindi naman po pwede natin nasabihin yung isa sa mga host diyan, may balat sa puwet. Diba? Problema na yan kung may balat sa puwet. Pero hindi, kasi yung pangalan ng Itbulaga is pinaglalabanan pa talaga. Kaya medyo mabigat. At saka yung pangalan ng Itbulaga is hindi mabigat yan kasi hindi bukal sa kalooban ni Master Henyo na ibigay sa inyo yan. No, dahil siya yung creator. Kung sana ba binigay ni Master Henyo yan na sige gamitin nyo. Pero hindi Kumbaga, mabigat sa dibdib niya yung ginagawa nyo na ginagamit yung pangalan ng Itbulaga. So kapag mabigat sa dibdib, mabigat din ang pasok sa inyo. Diba?
Kasi ako nakikinig ako ng mga ganyan, naniniwala ako sa ganyan, sa swerte at malas. Alam natin na tayo ang gumagawa ng swerte at malas sa buhay natin. Pero mas maganda na rin yung meron tayong gabay. Diba? Yung naging paglalahad niya po sa atin. At nang tinanong ko po siya kung totoo ba ito, sabi niya po, matagal niya nang pinagmamasdan yung mga sponsors na ito at hindi niya po ito nakikita sa mga segment at maging sa Tape Bulaga. So, alam naman natin pag di natin nakikita ang mga sponsors, meaning wala na po, no? Nako, ito na nga ba yung sinasabi ko? Nahaharap pala ang Tape Bulaga sa matinding pagsubok kung ito man nga po ay may katotohanan. Hindi biro ang malagasan po ng sponsors. Malaking kawalan yan dahil dyan kumukuha ang show ng kita, maging ng pasahod, tapos magpo-pull out na. So, Mio Marimar, malaking dagok ito sa kanilang show. Kaya pala may mga paandar na ang Tape Bulaga na pa-love team upang sila'y pag-usapan at maging matunog yung love sa team social naman kasi media. sablay. Hindi naman love team yun eh. Scary team ang mangyayari. Ito nakakatakot. Ayun naman pala, no, may nangyari hindi maganda sa mga sponsors na pinagkakakitaan ng show nila. Actually, alam naman kasi nila ang gamot sa kanilang problema. Yes. Hindi na nila kailangang magpakahirap, mag-isip para tangkilikin sila ng mga tao, maging ng mga sponsors nila. Simple lang po, yung titulong Itbulaga, isurrender po nila sa TBJ. Oo. Siguradong mamahalin at magugustuhan sila ng tao. Napakasimple lang Plus, kasi. humingi sila ng kapatawaran sa Kita publiko. nyo kanina, may mga pinakitang litrato, yung mga host ng nasa New EB, doon sa kabila. Yung ibang host dyan, hindi ko kilala talaga. Kayo ba mga katunay, kilala nyo ba yung iba dyan? May nag-shine ba dyan? May na-discover na dyan? Wala, diba? Iba eh! Ang bigat! Diba? Iwan ko na lang kung hindi sila kaawaan at patawarin ng mga yan, 'di ba? Oo. Yun ay kung yan ang gagawin nila, 'di ba? I-surrender yung titulo, then mag-isip na lang sila ng bagong gagamitin nila. Sure na tatangkilikin po sila ng mga tao ng buong Pilipinas, no? Talagang susuportahan sila niyan kasi nagbago na sila, humingi sila ng tawad, so why not? 'Di ba? Nabigyan ng second chance ang nagkamali. Ayun, natating nato kaya ng video na nagbula kay Durs TV. Ayan mga katunayan, ano masasabi nyo dito sa videong ating napanood at pinigyan ng reaksyon na nagbula kay Durs TV. Ayan mga katunay ha, comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!